Para malaki yung buwig ng tanim mo, meron akong tip sa inyo. This is three or triple concepts ng tanim. Isang ina, isang anak, at isang bunso. Ito yung ina. Pakita mo do. Malapit na itong mamunga. Pagpatnubayan ng langit kasi trabaho ng tao ang pagtatanim, trabaho ng Panginoon ang pagbabunga talaga. Marami kasing tanim, kahit inalagaan ng mabuti pero hindi talaga namumunga, I believe, hindi po pinatnubayan yun ng langit. Let's consider that. Kasi Matthew 10:29, lahat dadaan na mas kamay sa Panginoon. Kaya tanim ka, do your best, then God will do the rest. So itong mother plant, ito yung hapit na or malapit ng mamunga. Ito yung reserba. This is the law of Abanger principle, yung mga relationship nga, hindi pa kayo nag-break up, pero mayroon ng nakaantabay ba, nakaabang, na sila papalit sa iyo. Kahit sa trabaho, profession mo. Kaya may kasabihan, if you will not do your part, someone will do your part. Kaya sa akin dito, yung mga trabahante natin, bawal talaga magsabi ng di ko kaya kasi pag ganun ang utak, negative, hindi nila magagawa ang ating utos. At saka maraming mga tao ngayong walang trabaho, walang pira, nagugutom. So yun ang dahilan kung bakit yung mga nagtrabaho hindi nagtagal, pinalitan ng bago, kasi utak negative. Tulad ng iba about farming, negative kasi mahirap daw magkapira sa farming kung kunti yung tanim mo. At saka, pag nagmadali ka, kasi ang farming talaga is all about patience. Patience is maintaining the right character and attitudes while waiting for something. Kasi hindi naman automatic yung, sabi nga ni BBM, tanim ka, then agad-agad nag-harvest ka, di ba? Yun ang kanyang speech. Marami nga nag-contest ganun. Hindi po ganun. Mali yun. Kasi everything takes time. Ecclesiastes chapter 3, may oras sa pagtanim, may oras sa pag-aani. So ito, abangers to. Hayaan natin. Kasi pag ito'y namunga, nag-matured, na-harvest, ito'y papalit at mamunga. At ito naman, yung bunso, ito yung papalit dito. At saka pag nakuha na ito, mayroon na yung tutubo dyan kasi madali lang magsalha ang latundan. Mayroon naman itong bunso. Ibali, pangatlo na naman. After makuha itong namunga na nalatundan. So, ganito lang. Ang daming hakot sa amin. Hindi naman talaga madali pag mag-farming. Sabi ng iba mag-boots. Alam nyo, hindi po ako komportable pag magbutas talaga. Para ako nasasakal. Hindi po ako kanang makahinga ng mabuti. Kaya much better to wear slippers like this, Spartan lang. At ang iba sabi la, delikado baka may ahas. Sa practice namin dito, before ako mag-content, check na yan ng mga workers natin na una sila ba sa isang area. Yun ang aming procedure, hindi po na ako mismong uuna. Kasi yung matrabante ko, nakabot sila at marami silang itak. So ganito lang, the simplest thing I am teaching you pag magtanim kayo, tatlo lang ha. Isang inahin na tanim, isang abanger, reserba. In Matthew 25, yung 5 wise men, mayroon silang reserba na will. Anong nangyari? Pagdating ng groom, nakapasok yung 5, mga kampante, negligent, hindi nakapasok, bakit wala siyang reserba? Life goes that way, dapat may reserba ka talaga sa lahat ng bagay mo. Pira, wag ubusin, wag one day millionaire. May iba nga, ngayon, luho, bukas, iyak na, luha na. Bakit? Para sa kanila, wala ng bukas. Mali yun. Kaya ngayon iba nababasa ko, kasi hindi sila makapaniwala, that I run this more 5 hectares farmlots. Pero marami nagsabi na hindi lang ito 5 hectares kasi ang laki talaga ng lupa natin. Patungo to doon sa taas, makitang dagat ng ibang bayan. Bakit kaya kong pinatakbo ito? It's so expensive. Kasi iba ang laro ko sa buhay. In the first place, hindi ko yun ginastos dito ang pambili ng bigas at konsumo namin sa bahay sa bayan ng Hagna where Kalamay is located. Hindi ganon. Ang ginagastos ko dito,
yung extra na pira. Yung hindi pang bili ng bigas o ulam, pang bayad ng kuryente mo, wifi mo, hindi ganon. Kasi ako po ay nag-practice ng masinop sa budgeting. Kaya I can teach you financial handling, financial literacy. One of the reasons why people are poor because they do not know how to handle their money. Then, they do not know how to invest, where to invest. Ako, hindi ba ako nag-invest ng sasakyan? I invested everything on land, sa lupa, buildings, at saka tanim. Kasi yung sakyanan, declining yung presyo yan. Pagtagal ng panahon, para itong babae ba, pagbago pa mamords, yung term namin, yung napakakinis, pagkalaunan, wala na, para ng sardinas para sa iba. Although, it becomes like adobo for others. Totoo yun, nakasabihan ng mga matanda. Pero, yung tanim mo, lupa mo, as the years go by the passage of time, yung lupa mo nagmahal, yung produkto mo dumami, nagkapira ka, at makabili ka ng maraming sasakyan or anumang gusto mo sa buhay. Kasi sa akin, marami naman akong followers na maraming sasakyan. At kung saan man ako ipadpad, mayroon talagang mga families na pwede nila akong dalhin doon. May talks ako, may appointments. Para sa akin, hindi necessary siya ngayon. Kasi maraming sasakyan yung mga ministry members natin, mga mayaman kasi. Ang akin ay use in investing, farming, lands, resort, business. Diyan po nakapokus ang pagkatao ko, if you will ask me what I do in life. So, plan B, plan C is very vital. Kasi pag hindi nag-work yung isa, mayroon kang reserba. Kahit man ligid ng 4 wheels, mayroong reserba, di ba? So, ganun talaga ang lahat ng bagay sa sanlibutan ito. Itong reserba. Praktisa na sa kinabuhi nimo, do it in your personal life kung gusto kang hindi mahirapan sa buhay. Hindi yung biglaan, hindi yung one day expenditures kasi isip mo bukas mayroon namang biyaya. Mali yun. Practice what I practice. Okay? God bless.